Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala, dala ang aming katawan, isipan at espiritu. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na naglalapit ng liwanag sa bawat madilim na bahagi ng aming pagkatao. Sa iyong presensya, may kapahingahan. Sa iyong tinig, may buhay. Sa iyong kapangyarihan, may ganap na pagpapanumbalik. Ibinubukas namin ang aming mga puso at hinahayaan kang kumilos ng may awtoridad at habag sa bawat hibla ng aming buhay. Panginoon, kung may karamdaman na bumibigat sa aming katawan, nakikita man o hindi hinihiling naming hipuin mo kami ng iyong kamay na nagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang anumang karamdaman, sakit, pamamaga, panghihina, at anumang atake na hindi nagmumula sa iyo. Pinapawalang bisa namin ang bawat gawa ng kadiliman laban sa aming kalusugan. Ipinahahayag namin na ang aming katawan ay templo ng Espiritu Santo at hindi tirahan ng karamdaman. Ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ang kumikilos sa amin, nagdadala ng lakas, balanse at ganap na kagalingan. Linisin mo ang aming isipan, Panginoon. Kung may takot na patuloy na bumubulong, kung may pag-aalala na kumakain ng aming kapayapaan, kung may pagod na nagpapabigat sa aming pag-iisip, hinihiling naming hugasan mo ang aming isipan ng iyong katotohanan. Alisin mo ang mga kaisipang hindi mula sa iyo, ang mga kasinungalingan na nagsasabing kami mahina, kulang o walang pag-asa. Palitan mo ang mga ito ng iyong lakas at katiyakan. Itanim mo sa aming isipan ang iyong mga pangako upang ang aming pag-iisip ay mapuno ng liwanag, disiplina at kapayapaan. Ipinahahayag namin na ang aming isipan ay sakop ng kapangyarihan ni Kristo at hindi alipin ng takot. Pasiglahin mo ang aming espiritu, O Diyos, kung kami nanghihina sa loob, kung ang alab ng aming pananampalataya ay tila humihina, hinihiling naming hipan mo kami ng sariwang hininga ng buhay. Punuin mo kami ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, at nagbibigay direksyon. Ipinahahayag namin na ang aming espiritu ay muling bumabangon, muling sumisigla, at patuloy kang pinupuri sa lahat ng panahon. Kahit sa gitna ng kahinaan, pinipili naming sumamba. Kahit sa gitna ng sakit, pinipili naming magtiwala. Ang aming papuri ay sandata, at sa papuring iyon ay nadudurog ang bawat gawa ng kaaway. Panginoon, dinadala rin namin sa iyo ang aming pamilya. Pagalingin mo kami sa anumang sugat, pisikal man, emosyonal o espiritual. Kung may mga sugat na dulot ng mga salitang nakasakit, mga karanasang nag-iwan ng takot, o mga pangyayaring nagdulot ng lamat sa aming relasyon, hinihiling naming ikaw ang maging manggagamot. Ipinapahayag namin ang kapatawaran sa bawat isa, at sinasara namin ang pinto sa anumang espiritu ng hinanakit, galit, at pagkakawatak-watak. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang mga sumpa ng nakaraan at tinatanggap namin ang pagpapagaling na nagmumula sa krus. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Naway ang bawat silid ay mapuspos ng kapayapaan ng Espiritu Santo. Ipinahahayag namin na ang aming tahanan ay lugar ng buhay, hindi ng pagkabalisa, lugar ng pag-asa, hindi ng takot. Kung may anumang espiritu ng karamdaman, kaguluhan, o panghihina na nagtangkang manirahan, sinasaway namin ito at inuutusan na umalis. Inaanyayahan namin ang presensya ng Diyos na nagbibigay buhay, ang presensyang nagpapagaling at nagbubuklod. Ang aming tahanan ay inilaan sa iyo at sa iyo lamang. Ipanumbalik mo ang aming lakas, Panginoon, habang kami umaasa at nagtitiwala sa iyo. Kung kami napagod sa laban, kung ang aming mga tuhod ay tila nang hihina, ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming maghintay sa iyo, hindi sa aming sariling kakayahan. Habang kami naghihintay, binabago mo kami. Habang kami nagtitiwala, pinalalakas mo kami. Ipinahahayag namin na ang aming lakas ay muling sumisibol tulad ng agila, at ang aming paglalakad ay may bagong tibay at direksyon. Sa awtoridad na ibinigay mo sa amin kay Jesus, ipinapahayag namin ang kagalingan sa aming katawan, linaw sa aming isipan,
at buhay sa aming espiritu. Pinapawalang bisa namin ang bawat utos ng kaaway laban sa aming kalusugan at kapayapaan. Ipinahahayag namin na ang dugo ni Jesus ang aming takip, ang kanyang mga sugat ang aming kagalingan, at ang kanyang tagumpay ang aming pamana. Ang aming buhay ay nakahanay sa kalooban ng Diyos na buhay at hindi kamatayan, pag-asa at hindi kawalan. Patuloy mong gawin ang iyong gawain sa amin, Panginoon. Hindi kami nagmamadali, hindi rin kami umaatras. Hinahayaan naming ang iyong kapangyarihan ay kumilos ng malalim, tahimik man o hayagan. Ang aming pagtitiwala ay nakaugat sa iyo, at ang aming pananampalataya ay patuloy na lumalago habang ikaw ang gumagawa ng ganap na kagalingan sa aming kabuuan. Kung ikaw ay naniniwala na tinatanggap mo ang kagalingan ng Diyos sa iyong katawan, isipan at espiritu habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Tinatanggap ko ang kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagsang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling na patuloy na kumikilos sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming matibay na bato at matatag na tanggulan. Sa iyo kami lumalapit bilang aming kanlungan, aming sandata at aming tagapagtanggol. Ikaw ang Diyos na nagbabantay, na hindi natutulog at hindi napapagod. Sa iyong presensya, kami ay ligtas. Panginoon, ilayo mo kami sa masasamang balak ng kaaway. Kung may mga planong lihim na binubuo laban sa aming pamilya, trabaho, kalusugan at pananampalataya, hinihiling naming ikaw ang magpahinto at magpabagsak sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na nakatuon laban sa amin. Ang bawat bitag ay aming sinisira, ang bawat sumpa ay aming winawasak, at ang bawat salita ng kadiliman ay aming pinapatahimik. Ipinahahayag namin na walang sandatang nabuo laban sa amin ang magtatagumpay. Ingatan mo kami mula sa aksidente, kapahamakan, at biglaang panganib. Ikaw ang Diyos na nauuna sa amin at naghahanda ng daan. Kung may panganib sa aming paglalakbay, sa aming gawain, o sa aming mga desisyon, hinihiling naming ikaw ang magbigay babala at maglayo sa amin. Ipinahahayag namin na ang aming mga hakbang ay pinangungunahan ng iyong karunungan at ang aming mga landas ay napapalibutan ng iyong proteksyon. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay at ang iyong kamay ay tapat at makapangyarihan. Takpan mo ang aming pamilya ng iyong banal na proteksyon. Ipinahahayag namin na kami ay natatakpan ng dugo ni Jesus, isang takip na hindi kayang pasukin ng kaaway. Sa aming paglabas at pagpasok, sa aming paggising at pagpapahinga, ikaw ang aming bantay. Kung may espiritu ng takot na sumusubok pumasok, sinasaway namin ito at pinalalayas. Kung may espiritu ng kaguluhan na nagtatangkang maghasik ng kalituhan, ipinahahayag namin ang kaayusan at kapayapaan ng Diyos. Ang aming pamilya ay pag-aari mo at sa iyo lamang kami nabibilang. Bantayan mo ang aming tahanan, Panginoon. Naway ang bawat pader ay maging saksi ng iyong kapangyarihan at ang bawat pintuan ay maging hadlang laban sa kasamaan. Kung may anumang espiritu ng galit, pagkakawatak-watak o karahasan na nagtangkang manirahan, sa pangalan ni Jesus ay inuutusan naming umalis. Inaanyayahan namin ang presensya ng Espiritu Santo na pumuspos sa aming tahanan, nagdadala ng liwanag, kaayusan at banal na proteksyon. Ipinahahayag namin na ang aming bahay ay banal na lugar, inilaan para sa kapurihan ng Diyos. Panginoon, ikaw ang aming tagapagtanggol kapag kami mahina at walang lakas. Kapag kami napagod sa laban, ikaw ang lumalaban para sa amin. Hindi kami umaasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong makapangyarihang kamay. Kung may mga sandaling kami natatakot, tinatakpan mo kami ng iyong kapayapaan. Kung may mga sandaling kami nalilito, ikaw ang aming kaliwanagan. Ipinahahayag namin na ang aming kahinaan ay nagiging daan upang maipakita ang iyong lakas. Sa awtoridad na ibinigay mo sa amin kay Jesus, ipinapahayag namin ang banal na proteksyon sa aming mga isip.
Pinapawalang bisa namin ang bawat atake ng kaaway sa pamamagitan ng maling kaisipan, panlilinlang, at kasinungalingan. Ang aming isipan ay sakop ng katotohanan ng Diyos. Ang aming mga desisyon ay ginagabayan ng liwanag ng Kanyang salita. Walang puwang ang kadiliman, sapagkat ang liwanag ni Kristo ang naghahari. Pinoprotektahan mo rin ang aming mga damdamin, Panginoon. Kung may mga sugat na sinasamantala ng kaaway upang maghasik ng takot at panghihina ng loob, hinihiling naming ikaw ang maghilom at magbantay. Ipinahahayag namin na ang aming mga puso ay pinapatibay ng pag-ibig ng Diyos. Ang galit ay walang kapangyarihan, ang hinanakit ay walang ugat, at ang kawalan ng pag-asa ay walang lugar. Ang aming damdamin ay nasa ilalim ng pamamahala ng iyong Espiritu. Panginoon, pinoprotektahan mo ang aming mga anak, ang aming mga magulang, at ang bawat kasapi ng aming pamilya. Kahit saan sila naroroon, abot sila ng iyong kamay. Kung may tukso, ikaw ang nagbibigay lakas upang tumanggi. Kung may panganib, ikaw ang nagbibigay kanlungan. Ipinahahayag namin na ang aming pamilya ay lalakad sa liwanag at hindi madadapa sa dilim. Ang aming salinlahi ay nakatago sa iyong mga pangako. Patuloy mong palibutan kami ng iyong mga anghel ayon sa iyong salita. Naway sila ang maging tagapagbantay sa aming mga daan, tagapagtanggol sa aming mga laban, at tagapamagitan ng iyong kapayapaan. Hindi namin ito inaangkin sa aming sariling lakas, kundi bilang bunga ng iyong biyaya at pag-ibig. Ang aming kumpiyansa ay nasa iyo, at ang aming kapahingahan ay nagmumula sa kaalamang ikaw ang nagbabantay. Panginoon, itinatayo mo sa paligid namin ang pader ng apoy ng iyong presensya. Ang kaaway ay walang puwang, walang karapatan, at walang kapangyarihan. Ipinahahayag namin na kami ay ligtas, kami ay binabantayan, at kami ay iniingatan. Ang aming buhay ay patotoo ng iyong katapatan bilang tagapagtanggol at ama. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw at ang iyong pamilya ay natatakpan ng banal na proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas at binabantayan ng Diyos sa lahat ng panahon." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na walang sawang nag-iingat at nagtatanggol sa iyo. Panginoon, hinihiling naming ang iyong kapayapaan ang siyang pumuno sa aming buong pagkatao. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Sa iyong presensya, ang mga bagyo ng aming isipan ay humuhupa at ang bigat ng aming damdamin ay gumagaan. Lumalapit kami, hindi upang magtago, kundi upang magpahinga sa iyo. Nais naming ang iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ang maghari sa aming puso at isipan. Panginoon, ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa aming puso. Kung may kabalisahan na patuloy na bumabalot sa aming kalooban, kung may mga alalahaning hindi namin maipaliwanag, hinihiling naming palitan mo ang mga ito ng iyong katiyakan. Pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritu ng pagkabalisa, takot, at panloob na kaguluhan. Ipinahahayag namin na ang aming puso ay nananahan sa katahimikan ng Diyos at ang aming paghinga ay umaayon sa iyong presensya. Ibinubuhos mo rin ang iyong kapayapaan sa aming isipan, Panginoon. Kung ang aming mga iniisip ay paulit-ulit na dinadala sa mga pangamba at panghihinayang, hinihiling naming ikaw ang maglinis at mag-ayos. Inaangkin namin ang isip na pinapamahalaan ng kapayapaan ni Kristo. Ang mga ingay ng nakaraan, ang takot sa hinaharap, at ang bigat ng kasalukuyan ay aming isinusuko sa iyo. Sa halip, tinatanggap namin ang katahimikan na nagmumula sa pagtitiwala sa iyong katapatan. Panginoon, alisin mo ang anumang alitan, galit, at sama ng loob sa aming pamilya. Kung may mga salitang nakasakit na patuloy na umaalingaw-ngaw sa aming alaala, hinihiling naming hipuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ituro mo sa amin ang kapatawaran na hindi mabigat, ang pagpapakumbabang hindi mapait,
at ang pakikipagkasundo na may katotohanan. Ipinahahayag namin na ang mga ugat ng galit ay natutuyo at ang mga pader ng katahimikan ay bumabagsak. Ang aming pamilya ay binabalot ng kapayapaan ng Diyos. Paghariin mo ang kapayapaan sa aming tahanan, Panginoon. Kahit sa gitna ng pagsubok, pinipili naming magtiwala na Ikaw ay kasama namin. Kung may kakulangan, Ikaw ang aming sapat. Kung may hindi pagkakaunawaan, Ikaw ang aming tagapamagitan. Ipinahahayag namin na ang aming tahanan ay hindi lugar ng sigawan, kundi lugar ng pag-unawa. Hindi lugar ng tensyon, kundi lugar ng pahinga. Ang iyong kapayapaan ang nagtatakda ng himig ng aming tahanan. Turuan mo kami, Panginoon, na magpahinga sa iyong katapatan at hindi sa aming sariling lakas. Madalas naming pinipilit ayusin ang lahat sa aming sariling paraan at doon kami napapagod. Ngunit ngayon, pinipili naming huminto at magtiwala. Pinipili naming ipahinga ang aming mga kaluluwa sa iyo. Ipinahahayag namin na ang aming kapahingahan ay hindi katamaran, kundi pananampalataya. Habang kami nagpapahinga sa iyo, ikaw ang kumikilos para sa amin. Palitan mo ang aming mga alalahanin ng katiyakang ikaw ay kasama namin. Kung may mga tanong na wala pang sagot, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan kahit wala pang malinaw na paliwanag. Kung may mga pintuang hindi pa nabubuksan, nagtitiwala kami na ikaw ang may hawak ng susi. Ipinahahayag namin na hindi kami maglalakad sa pangamba, kundi sa pananampalataya. Ang aming mga hakbang ay may kapanatagan sapagkat ikaw ang nauuna sa amin. Panginoon, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ang maging bantay ng aming puso at isipan. Kung may espiritu ng kaguluhan na sumusubok pumasok sa aming buhay, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Kung may inggit, paghahambing, o panloob na presyon na nag-aalis ng aming kagalakan, ipinapahayag namin ang kalayaan ng Diyos. Ang aming buhay ay hindi kontrolado ng ingay ng mundo, kundi ng tinig ng Ama. Naway ang aming bahay ay maging tahanan ng kapahingahan at kagalakan. Isang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay nararamdaman, hindi lamang binibigkas. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay ligtas magpahinga, magsalita, at magmahal. Ipinahahayag namin na ang aming tahanan ay magiging patotoo ng kapayapaan ng Diyos, isang liwanag sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Panginoon, kahit sa aming panloob na laban, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag ang aming damdamin ay tila hindi mapakali, ikaw ang aming angkla. Kapag ang aming puso ay mabigat, ikaw ang aming kagaanan. Ipinahahayag namin na ang kapayapaan ni Kristo ang naghahari, hindi ang emosyon, hindi ang sitwasyon, at hindi ang opinyon ng iba. Sa awtoridad na ibinigay mo sa amin kay Jesus, ipinapahayag namin ang kapayapaan laban sa bawat gawa ng kaaway. Ang kaguluhan ay walang kapangyarihan. Ang takot ay walang karapatan. Ang pagkalito ay walang lugar. Ang aming buhay ay nakahanay sa kapayapaan ng Diyos na nananatili at hindi natitinag. Patuloy mong palalimin ang iyong kapayapaan sa amin, Panginoon. Hindi lamang panandali ang katahimikan, kundi kapayapaang may ugat, may lalim, at may katatagan. Habang patuloy kang kumikilos sa aming buhay, pinipili naming manatili sa iyong kapahingahan at hayaang ang iyong kapayapaan ang magdala sa amin pasulong. Kung ikaw ay naniniwala na ang kapayapaan ng Diyos ay naghahari sa iyong puso, isipan, at tahanan, i-type sa mga komento. Ako ay nananahan sa kapayapaan ng Diyos. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pahintulot sa kapayapaan ng Diyos na patuloy na umagos at mamalagi sa iyong buhay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba, kinikilala na ikaw ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Ang kaalaman ng mundo ay may hangganan, ngunit ang iyong karunungan ay walang katapusan. Hinahangad naming hindi lamang matuto, kundi maunawaan, hindi lamang makaalam, kundi makalakad ayon sa iyong kalooban. Sa gitna ng maraming tinig na nagsasalita sa paligid namin, pinipili naming pakinggan ang iyong tinig na malinaw, tapat,
at nagbibigay buhay. Panginoon, turuan mo kami ng iyong mga daan at bigyan mo kami ng pusong may unawa. Alisin mo ang anumang katigasan ng loob na humahadlang sa aming pagkatuto. Kung may kayabangan na nagbubulag sa aming pananaw, hinihiling naming palitan mo ito ng pagpapakumbaba. Ipinahahayag namin na ang aming mga puso ay bukas sa iyong pagtuturo at ang aming mga isipan ay handang tumanggap ng iyong liwanag, ang iyong karunungan, ang humuhubog sa aming pag-iisip at paggawi. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat pasyang ginagawa namin para sa aming pamilya. Sa maliliit at malalaking desisyon, hinihiling naming ikaw ang magbigay linaw. Kung may mga pagpiling may dalang kalituhan, ikaw ang magbigay direksyon. Kung may mga landas na tila maganda, ngunit hindi ayon sa iyo, ikaw ang magbunyag ng katotohanan. Ipinahahayag namin na ang aming mga desisyon ay hindi pinangungunahan ng takot o pansariling hangarin, kundi ng karunungang nagmumula sa Diyos. Gabayan mo ang aming mga salita, Panginoon. Naway ang bawat salitang lumalabas sa aming bibig ay magdala ng buhay at hindi sakit, pag-asa at hindi panghihina. Kung may mga salitang nasabi namin sa nakaraan na nagdulot ng sugat, hinihiling naming paghilumin mo ang mga iyon sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ituro mo sa amin ang tamang panahon ng pananahimik at ang tamang lakas ng pananalita. Ipinahahayag namin na ang aming dila ay pinapamahalaan ng karunungan ng Diyos. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong karunungan higit sa aming sariling kaalaman. Madalas naming iniisip na alam na namin ang lahat, ngunit paulit-ulit mong ipinapakita na ang iyong mga daan ay higit na mataas kaysa sa amin. Kapag ang aming unawa ay limitado, ikaw ang walang hanggan. Kapag ang aming pananaw ay makitid, ikaw ang may buong larawan. Ipinahahayag namin na kami ay susunod, kahit hindi namin lubos na nauunawaan, sapagkat ang aming tiwala ay nasa iyo. Ihanda mo ang aming mga anak, Panginoon, na lumakad sa landas ng katotohanan. Naway ang iyong karunungan ang maging gabay nila sa kanilang mga pagpili, sa kanilang mga kaibigan, at sa kanilang mga pangarap. Kung may mga impluwensyang sumusubok ilayo sila sa iyo, hinihiling naming ikaw ang magbigay proteksyon at liwanag. Ipinahahayag namin na ang aming mga anak ay lalakad sa takot sa Diyos at sa katalinuhang may kababaang loob. Gawin mo kaming patotoo ng iyong karunungan sa aming komunidad. Naway ang aming mga kilos at pananalita ay magpakita ng kakaibang liwanag hindi para sa aming papuri, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Kung kami humaharap sa mga sitwasyong mahirap unawain, ikaw ang magbigay ng tamang tugon. Ipinahahayag namin na ang aming buhay ay magiging halimbawa ng karunungang may pag-ibig at katotohanan. Panginoon, pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong lituhin ang aming isipan, ang espiritu ng kalituhan, panlilinlang, at maling payo ay walang kapangyarihan. Ipinahahayag namin na ang aming isipan ay puspos ng liwanag ng Diyos. Ang katotohanan ay malinaw, ang direksyon ay tiyak, at ang landas ay tuwid. Ang aming mga desisyon ay hindi nagmumula sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan at karunungan ng Diyos. Ibinubukas namin ang aming sarili sa gawain ng Espiritu Santo bilang aming tagapayo. Hinihiling naming siya ang magpaalala ng iyong salita sa tamang panahon, magbigay babala kapag kinakailangan, at magpatibay kapag kami nag-aalinlangan. Hindi kami umaasa sa sariling talino, kundi sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Ipinahahayag namin na ang aming buhay ay pinamumunuan ng banal na karunungan. Panginoon, kahit sa gitna ng mga pagkakamali, ikaw ang nagtuturo. Hindi mo kami iniiwan sa aming kamalian, kundi inaakay mo kami patungo sa pagwawasto at paglago. Ipinahahayag namin na kami ay patuloy na hinuhubog, patuloy na tinuturuan, at patuloy na pinapabuti ng iyong karunungan. Ang aming mga pagkakamali ay nagiging aral, at ang aming mga aral ay nagiging lakas.
Patuloy mong palalimin ang aming pagkaunawa sa iyong kalooban. Naway hindi lamang kami makarinig, kundi makasunod. Hindi lamang kami makaalam, kundi makapamuhay ayon sa iyong katotohanan. Ang aming karunungan ay nakaugat sa takot sa Diyos, at ang aming lakas ay nagmumula sa pagsunod sa iyo. Kung ikaw ay naniniwala na ang karunungan ng Diyos ay gumagabay sa iyong mga pasya at pananalita, i-type sa mga komento. Ang karunungan ng Diyos ay aking gabay. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagbubukas ng puso sa patuloy na paggabay ng Diyos na nagbibigay ng malinaw na direksyon at tamang unawa. Panginoon, kilala mo ang aming mga pinanggalingan, ang aming mga sugat, ang aming mga pangarap, at ang aming mga takot. Walang hakbang na lingid sa iyo, walang liko na hindi mo nakikita. Kaya't buong puso kaming lumalapit at nagsusumamo. Patuloy mo kaming gabayan. Hindi namin nais maglakad nang hiwalay sa iyo ni umasa sa sarili naming direksyon. Ikaw ang aming pastol at kami ay iyong kawan. Ituro mo sa amin ang tamang direksyon kapag kami naguguluhan, kapag ang aming isipan ay napupuno ng maraming pagpipilian at ang aming puso ay hindi makapagpasiya, hinihiling naming ikaw ang magbigay linaw. Alisin mo ang ingay ng mga tinig na hindi nagmumula sa iyo. Patahimikin mo ang panloob na kaguluhan upang malinaw naming marinig ang iyong tinig. Ipinahahayag namin na ang iyong tinig ay may kapangyarihan na magbigay katiyakan at ang iyong patnubay ay nagdadala ng kapayapaan, hindi ng kalituhan. Akayin mo ang aming pamilya sa mga pasyang ayon sa iyong kalooban, sa mga desisyong may kinalaman sa aming relasyon, trabaho, pananalapi at hinaharap, hinihiling naming ikaw ang manguna. Huwag mong hayaan na kami ay magdesisyon batay lamang sa damdamin, takot o pansariling hangarin. Ipinahahayag namin na ang aming pamilya ay lalakad sa landas na iyong inihanda, isang landas na maaaring hindi palaging madali, ngunit laging tama. Ang iyong kalooban ang aming layunin, at ang iyong direksyon ang aming susundan. Ilayo mo kami sa maling landas, Panginoon. Kung kami man ay hindi sinasadyang nalilihis dahil sa kahinaan o kakulangan ng kaalaman, hinihiling naming agad mo kaming ituwid. Kung may mga pintuang tila kaakit-akit, ngunit magdadala ng kapahamakan, ikaw ang magsara. Kung may mga daang makitid, ngunit puno ng buhay, ikaw ang magbukas. Ipinahahayag namin na hindi kami magpapatuloy sa landas na hindi kakasama, sapagkat ang buhay ay nasa iyong presensya. Ibalik mo kami kapag kami naliligaw, kapag kami nadala ng pagod, pagkabigo o sugat ng nakaraan, at kami napalayo sa iyong kalooban. Huwag mo kaming pabayaan. Tawagin mo kami pabalik sa iyong yakap. Ipinahahayag namin na ikaw ang Diyos na nagbabalik, hindi nagtatakwil. Ikaw ang Ama na naghihintay, hindi sumusuko. Ang iyong habag ang humihila sa amin, pabalik sa tamang direksyon. Naway ang iyong tinig ang aming sundin. Turuan mo kaming makilala ang iyong tinig sa gitna ng maraming tunog ng mundo. Bigyan mo kami ng pusong sensitibo sa iyong espiritu, pusong marunong makinig, handang sumunod, at matapang na kumilos ayon sa iyong salita. Ipinahahayag namin na ang aming pagsunod ay hindi pilit, kundi bunga ng aming pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Patatagin mo ang aming pananampalataya habang kami sumusunod sa iyo. May mga sandaling ang iyong direksyon ay hahamon sa aming lohika at kaginhawaan. May mga pagkakataong kakailanganin naming maglakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Sa mga sandaling iyon, Panginoon, palakasin mo kami. Ipinahahayag namin na ang aming pananampalataya ay hindi uurong, kundi lalago habang kami sumusunod kahit may takot. Ang aming pagtitiwala ay mas malakas kaysa sa aming pag-aalinlangan. Panginoon, sinasara namin ang bawat pintuan na ginagamit ng kaaway upang iligaw kami. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming direksyon,
linlangin ang aming pag-iisip at pahinain ang aming loob. Ipinahahayag namin na ang aming mga hakbang ay itinatag ng Panginoon. Ang kaaway ay walang awtoridad na iligaw ang mga pinangungunahan ng Diyos. Gabayan mo rin ang aming mga salita at kilos, Panginoon. Naway ang aming mga desisyon ay hindi lamang tama sa aming paningin, kundi kalugod-lugod sa iyo. Kung may mga pagkakataong kailangan naming maghintay, turuan mo kaming maging matiisin. Kung may mga sandaling kailangan naming kumilos ng may tapang, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Ipinahahayag namin na ang aming buhay ay umaayon sa tiempo at plano ng Diyos. Panginoon, gabayan mo kami sa araw-araw na paglalakad, hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi pati sa maliliit na hakbang, sa aming pakikitungo sa kapwa, sa aming pagtugon sa hamon, at sa aming pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Ikaw ang aming gabay. Ipinahahayag namin na ang aming buhay ay hindi basta-basta lamang, kundi sinasadyang pinangungunahan ng Diyos. Patuloy mong ipadama ang iyong presensya habang kami sumusunod. Ang iyong presensya, ang aming katiyakan, na kami ay nasa tamang landas. Kahit may luha, may sakripisyo, o may paghihintay, sapat ang kaalamang ikaw ay kasama namin. Ipinahahayag namin na ang aming paglalakbay ay may patutunguhan sapagkat ikaw ang aming gabay. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay, i-type sa mga komento. Ako ay pinangungunahan ng Diyos sa tamang landas. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagsuko sa patuloy na paggabay ng Diyos na tapat at hindi nagkakamali. Panginoon, binubuksan namin ang aming buhay sa iyo at sa iyong mga pagpapala. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at wala kaming anumang tinatanggap na hindi nagmumula sa iyong kamay. Ang aming hininga, lakas, kakayahan at pagkakataon ay pawang biyaya mo. Kaya't buong pagpapakumbaba naming sinasabi, maging bukas ang aming buhay sa iyong kalooban at sa iyong pagpapala, hindi ayon sa aming nais lamang, kundi ayon sa iyong layunin. Panginoon, pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Ano man ang aming ginagawa, nakikita man ng marami, o tahimik na ginagampanan, hinihiling naming lagyan mo ito ng iyong pabor. Alisin mo ang anumang sumpa ng kahirapan, kakulangan, at kawalan ng bunga. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong pigilan ang aming pag-unlad. Ipinahahayag namin na ang aming pagsisikap ay hindi walang kabuluhan sapagkat ikaw ang nagbibigay lakas at bunga sa aming ginagawa. Pagpalain mo ang aming kabuhayan, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagtustos, hindi ang sistema ng mundong ito. Kung may kakulangan, ikaw ang nagdaragdag. Kung may pangangailangan, ikaw ang nagbibigay. Ipinahahayag namin na ang aming mga pangangailangan ay tinutugunan ayon sa iyong kayamanan at kaluwalhatian. Hindi kami nabubuhay sa takot sa kakulangan, kundi sa pananampalataya sa Diyos na sapat sa lahat ng panahon. Punuin mo ang aming tahanan ng pasasalamat at kasaganaan. Hindi lamang kasaganaan sa materyal, kundi kasaganaan sa pag-ibig, pag-unawa, at pagkakaisa. Naway ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang pasasalamat ay natural na umaagos, kahit sa gitna ng pagsubok. Ipinahahayag namin na ang reklamo ay walang kapangyarihan at ang pasasalamat ang naghahari. Ang kasaganaan ng Diyos ay nararamdaman sa aming tahanan, hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa iba. Ayaw naming ipunin lamang ang iyong biyaya. Nais naming ipamahagi ito. Turuan mo kaming maging bukas palad, hindi lamang sa aming mga ari-arian, kundi pati sa aming oras, lakas, at pag-unawa. Ipinahahayag namin na kami ay pagpapalain upang maging pagpapala. Ang aming buhay ay dadaluyan ng iyong kabutihan patungo sa maraming tao. Kung may pagkamakasarili na humahadlang sa aming pagbibigay, alisin mo ito, Panginoon. Palitan mo ito ng pusong marunong magbahagi at magtiwala na ikaw ang patuloy na magpupuno. Ipinahahayag namin na habang kami nagbibigay, ikaw
ay lalong nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Ang aming pagbibigay ay may kagalakan, hindi sa pilitan, may pananampalataya, hindi pangamba. Ipaalala mo sa amin ang iyong kabutihan sa lahat ng yugto ng buhay, sa mga panahong sagana at sa mga panahong tila tahimik. Tulungan mo kaming maalala na ikaw ay tapat. Kapag kami dumaraan sa paghihintay, ipaalala mo na ikaw ay gumagawa pa rin. Ipinahahayag namin na ang aming alaala ay puno ng mga patotoo ng iyong kabutihan at ang mga patotoong ito ang nagpapalakas sa aming pananampalataya. Panginoon, sinasara namin ang bawat pintuan ng kaaway na naglalayong hadlangan ang iyong pagpapala sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng kakulangan, pagkaubos, at panghihina ng loob. Ipinahahayag namin na ang mga pagpapala ng Diyos ay malayang dumadaloy sa aming buhay at walang kapangyarihan ng kadiliman na pigilan ang ginagawa ng Diyos. Palibutan mo kami ng iyong pabor, Panginoon. Naway ang iyong pabor ang mauna sa amin, sumama sa amin, at sumunod sa amin. Kung may mga pintuang kailangang buksan, ikaw ang magbukas. Kung may mga pagkakataong kailangang ilapit, ikaw ang magdala. Ipinahahayag namin na ang pabor ng Diyos ay nasa aming buhay, hindi dahil kami perpekto, kundi dahil ikaw ay mabuti. Hayaan mong ang aming papuri ay hindi mapatid kailanman. Sa pagtanggap ng pagpapala, hindi namin nakakalimutan ang tagapagbigay. Ang aming mga labi ay patuloy na magpapahayag ng pasasalamat at ang aming buhay ay magiging awit ng papuri. Ipinahahayag namin na ang aming tagumpay ay hindi magdadala ng kayabangan, kundi ng mas malalim na pagsamba. Panginoon, ituro mo sa amin ang tamang paghawak ng pagpapala. Turuan mo kaming maging tapat na katiwala ng lahat ng iyong ipinagkakatiwala. Hindi namin aaksayahin ang iyong biyaya, kundi gagamitin ito ayon sa iyong layunin. Ipinahahayag namin na ang aming buhay ay nakahanay sa kaharian ng Diyos at ang aming mga pagpapala ay naglilingkod sa iyong kalooban. Patuloy mong paramihin ang pagpapala sa aming buhay ayon sa iyong panahon at plano. Hindi kami nagmamadali, hindi rin kami nag-aalinlangan. Nagtitiwala kami na ang iyong mga pangako ay totoo at ang iyong tiyempo ay perpekto. Habang kami naghihintay, kami nagpapasalamat. Habang kami tumatanggap, kami nagpapakumbaba. Kung ikaw ay naniniwala na ang pagpapala ng Diyos ay malayang dumadaloy sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay daluyan ng kabutihan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagsang-ayon sa Diyos na patuloy na nagbibigay, nagpaparami, at nagpapala ayon sa kanyang dakilang layunin. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at tagumpay sa gitna ng aming kahinaan. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, talino, o karanasan, kundi sa iyo na Diyos na hindi kailanman natatalo. Sa bawat laban na aming kinakaharap, nakikita man ng iba o lihim sa aming mga puso, ikaw ang aming sandata, ikaw ang aming kalasag, at ikaw ang aming tagumpay. Lumalapit kami na may pananampalataya, dala ang aming mga sugat, pagod, at pangarap, at inihahandog ang lahat sa iyo. Itaas mo kami mula sa mga pagsubok na aming kinakaharap, Panginoon. Kung kami nadapa dahil sa bigat ng problema, ikaw ang bumabangon sa amin. Kung kami nanghina dahil sa sunod-sunod na laban, ikaw ang nagbibigay ng bagong lakas. Ipinahahayag namin na ang mga pagsubok ay hindi katapusan ng aming kwento, kundi bahagi lamang ng proseso ng iyong pagtatagumpay sa aming buhay. Ang aming pagkabigo ay hindi permanenteng kalagayan, sapagkat ikaw ang Diyos na bumabawi at nagbabalik. Bigyan mo kami ng tagumpay laban sa takot at panghihina ng loob. Kung ang takot ay paulit-ulit na kumakatok sa aming isipan, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Kung ang panghihina ng loob ay sumusubok magnakaw ng aming pag-asa, ipinahahayag namin ang lakas ng Diyos na bumabalot sa amin. Ipinapahayag namin na ang takot ay walang kapangyarihan, sapagkat ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang naghahari. Ang aming loob
ay pinatitibay ng katotohanang ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang. Panginoon, itatag mo ang aming pamilya sa pananampalataya at katatagan. Naway ang aming sambahayan ay hindi matinag ng mga pagsubok ng buhay kapag may unos. Ikaw ang aming pundasyon. Kapag may pagyanig, ikaw ang aming sandigan. Ipinahahayag namin na ang aming pamilya ay nakatayo sa bato na hindi gumuguho. Ang aming mga ugnayan ay pinatatatag ng iyong pag-ibig. At ang aming pananampalataya ay patuloy na lumalalim sa gitna ng hamon. Gawin mo kaming saksi ng iyong kapangyarihan at katapatan. Naway ang aming mga kwento ay maging patotoo na ikaw ay buhay at kumikilos. Hindi namin ikinahihiya ang aming mga pinagdaanan sapagkat doon mo ipinakita ang iyong lakas. Ipinahahayag namin na ang aming mga sugat ay nagiging patotoo at ang aming mga luha ay nagiging binhi ng tagumpay. Ang aming buhay ay magsasalita ng iyong katapatan sa mga susunod na salinlahi. Panginoon, sinasara namin ang bawat pintuan na ginagamit ng kaaway upang pigilan ang aming tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na naglalayong hadlangan ang aming pag-usad, sirain ang aming pananampalataya at pahinain ang aming loob. Ipinahahayag namin na ang bawat tanikala ay napuputol, ang bawat pader ay bumabagsak, at ang bawat hadlang ay nawawala sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang aming tagumpay ay hindi ninanakaw, sapagkat ito ay tinatakan ng Diyos. Panginoon, turuan mo kaming magtagumpay nang may pagpapakumbaba kapag kami itinataas mo. Huwag mong hayaan na kami madala ng kayabangan. Ipaalala mo sa amin na ang bawat tagumpay ay bunga ng iyong biyaya. Ipinahahayag namin na ang aming mga tagumpay ay magbubunga ng pasasalamat, hindi ng pagmamataas, ng pagsamba, hindi ng paglimot. Ang aming puso ay mananatiling nakatuon sa iyo sa bawat antas ng tagumpay. Bigyan mo kami ng tibay ng loob upang magpatuloy kahit matagal ang laban. May mga tagumpay na hindi agad nakikita, ngunit pinipili naming magtiwala. Ipinahahayag namin na kami ay hindi susuko, hindi uurong, at hindi manlalamig sa pananampalataya. Ang aming lakad ay maaaring mabagal minsan, ngunit ito ay tiyak. Ang aming pag-asa ay hindi nakasalalay sa bilis ng resulta, kundi sa katiyakan ng iyong pangako. Panginoon, ituro mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay ang manatiling tapat sa iyo. Kahit may tagumpay sa panlabas, kung wala ka ay walang saysay. Kaya't ipinahahayag namin na ang aming pinakamalaking tagumpay ay ang lumakad ayon sa iyong kalooban, manatili sa iyong presensya, at sumunod sa iyong tinig. Ang aming buhay ay hindi hinuhusgahan ng mundo, kundi inilalagay sa liwanag ng iyong katotohanan. Naway ang aming buhay ay magpahayag ng iyong kadakilaan magpakailanman, sa aming mga salita, sa aming mga gawa, at sa aming mga desisyon, makita nawa ang kapangyarihan ng Diyos na nagtatagumpay. Ipinahahayag namin na ang aming kwento ay kwento ng pagtubos. Ang aming landas ay landas ng tagumpay, at ang aming wakas ay kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw ang simula, ikaw ang kalagitnaan, at ikaw ang katuparan ng aming tagumpay. Panginoon, habang patuloy kang kumikilos sa aming buhay, pinipili naming manindigan sa pananampalataya. Kahit may luha, may sakripisyo, at may paghihintay, kami ay magpapatuloy. Ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo, at ang aming puso ay matatag. Ipinahahayag namin na kami ay higit pa sa mga mananalo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagkukulang at hindi bumibitiw. At sa lahat ng ito, ang aming buhay ay patuloy na magbibigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin at pagninilay. Tulad ng ipinapahayag sa awit 71, ang Diyos ang ating kanlungan mula pa sa simula, ang ating pag-asa sa bawat yugto ng buhay. Naway habang ikaw ay nakinig at nakibahagi, nadama mo ang kanyang presensya. Kung may laman ang iyong puso sa sandaling ito pasasalamat man, kahilingan maaari mo itong ikomento. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos.
sama-sama tayong mananalig sa kanyang kabutihan at katapatan. Inaanyayahan ka naming i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang bawat pagbabahagi ay maaaring maging daan upang may isang pusong mapalapit sa Diyos at muling umasa. Ingat ka lagi at naway maging payapa, matatag, at mabunga ang iyong mga darating na hakbang hanggang sa muli nating panalangin, naway manatili sa iyo ang pag-asa at lakas na nagmumula sa Diyos. God bless you.